Ito na ang talagang inaabangan na lahat mga pare ko, yung mga military assets. Bibili na tayo sa bansang Japan. Mas pinatinding alyansa sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Japan. Ano-ano nga bang bibili ng ating bansa? Simula na nga ng pagpapalakas ng ating armed forces. Pero bago ang lahat ng yan, ilike mo muna ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Huwag na nga natin patagalin pa dahil alam naman natin na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea at ang depensa ng Pilipinas ay hindi pa nga ganoong kalakas. Kaya naman nabuo na dito ang alyansa ng Pilipinas at ng mga Hapon. Nangangahulugan nga lang na magkakaroon tayo dito ng partnership sa iba't ibang dako, sa iba't ibang aspeto sa pagpapalakas ng depensa. Unahin na nga natin dyan ang maaari na tayong bumili sa mga Hapon ng mga military assets kagaya ng mga warships, mga barko para sa Philippine Coast Guard, mga eroplano, mga missiles at mga tangke. Pero wag ka, dahil ito ang talagang kaabang-abang na balita dahil hindi malabo sa future na magkaroon ng partnership sa pagitan ng Pilipinas at ng mga Hapon sa paggawa ng mga kagamitang pangmilitar. Oo, tama ka na narinig. Dahil ngayon, layunin nga ng Pilipinas na palakasin pa ang ating depensa at ang mga Hapon naman ay handa tayong tulungan. Isang ang proyekto na inaasahan natin sa future ang pagkakaroon ng partnership sa paggawa ng mga kagamitang pangmilitar dito mismo gagawin sa ating bansa. Gawa ng mga Pilipino sa tulong ng mga Hapon. Pero ano na nga bang gagawin ng Pilipinas at ng bansang Japan dito sa ating kalupaan? Maaari tayong gumawa ng mga parekoy ng mga kagamitang pamilitar kagaya ng mga tangke, mga APC, mga barko at maaari mga missiles na nga rin sa future at mga baril. Sa pagtulong nga ng bansang Japan sa atin ay sigurado na mas lalakas pa ang depensa ng Pilipinas. Anong masasabi mo dito sa proyektong inilalatag ng mga Hapon sa atin? Ang pagbuo ng sarili natin mga tangke, mga military assets at marami pang iba dito mismo sa ating bansa sa tulong ng mga Hapon. Anong masasabi mo dito? Maganda nga ba ito para sa Pilipinas? I-like mo muna ang video at magkomento ka dyan ang iyong opinion patungkol dito. Sa mga nakaraan nga natin video pinag-usapan natin na bumili na nga tayo sa kanila ng mga Philippine Coast Guard vessels na ngayon ay napapakinabangan na dahil ang malalaking barko ng Philippine Coast Guard ay sa bansang Japan natin binili. Hindi magkakatotoo ito, hindi may isa sa katuparan kung wala ang tulong ng mga Hapon sa atin. Kaya maraming salamat sa bansang Japan. Pati ang napakaraming mga patrol vessels ng Pilipinas ngayon gawa ng bansang Japan. Kaya naman ay sobrang salamat talaga sa mga Hapon na tumutulong sa atin sa pagpapalakas ng ating depensa. Lalong-lalo ng napakarami mga barko ngayon ng Philippine Coast Guard ay sa tulong niya ng mga Hapon. Maliban nga sa Japan mga pare ko ay handa rin ang South Korea na tulungan pa tayo sa pagpapalakas ng ating depensa. Napakarami nga nilang ino-offer sa atin. Isa na nga dyan ang kanilang mga eroplano, mga fighter jet, multi-role fighter jet, ang 4.5 generation fighter jet nila na KF-21 Boromei. Nangunguna nga ito ngayon mga pare ko dahil sisimulan na ang mass production nito. Kaya naman unang-unang ito sa mga listahan ng ating gobyerno sa pagpapalakas ng ating Philippine Air Force. Dahil inaasahan nga na bibili na tayo ng karagdagang mga upgraded FA-50 Fighting Eagle para sa Philippine Air Force na kailangan na talaga. At maliban nga yan ang kanilang 4.5 semi-stealth fighter ay bibilin nga rin sa future ng Pilipinas. Nakaplano na nga ito para sa Philippine Air Force. Napakagandang eroplano nito, napakagandang fighter jet para sa hukbong papawid ng Pilipinas. Napakalakas nga nito at advanced modern technology na ang ginamit dito. Naswak na swak sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Sa ngayon nga kasi kulang na kulang pa mga fighter jets ng Philippine Air Force at sa kapapasok nga lang na balita na dapat mong malaman, inalagasan pa nga tayo ng isang FA-50 kaya kailangan na talaga na maikasa ang pagbili sa mga karagdagang upgraded FA-50 Fighting Eagle at maikasa na nga rin sana ang pagbili ng KF-21 Boromei para sa pagpapalakas ng Philippine Air Force. At ito pa karagdagang balita dahil ang pinakamalaki at pinakamalakas na barkong pandigma ng Pilipinas ay darating na nga sa ating bansa. Ito ay pinangalan ng BRP Miguel Malvar na gawa ng bansang South Korea. Napakalaking maitutulong ng BRP Miguel Malvar sa pagpapatrolya ng ating mga teritoryo. Lalong-lalo na ngayon na kulang pa ang ating mga fighter jets kaya kailangan na talagang pumili. Pero maliban nga sa pagdating ng ating BRP Miguel Malvar, isang corvette na napakalakas na armado na kaagad ng mga missiles ng vertical launching system at close-in weapon system, kulang na kulang pa nga rin ang mga ito. Kailangan pa talagang dagdagan sa future dahil kailangan natin na mabantayan ang ating buong teritoryo
at nang wala na nga makuha ang ibang mga bansa sa atin at bilang pangdepensa para sa kapayapaan, para sa peace dito sa Pilipinas. Anong say mo dito? Kung nagustuhan mo ang video, like mo na, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. At kung talaga nag-aabang ka ng AFP modernization updates, mag-subscribe ka na, pindutin ang notification bell para lagi kang updated kung may bago akong video. Maraming salamat.